Kahit ang pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala o pagjijihad ay hindi niya kayang pantayan ang gantimpala ng mabuting gawain ng isang tao sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah. Mga kapatid Islam, hindi lingid sa kalaman natin na nandito tayo sa buwan ng Dzulqa'dah na kung saan mahigit 1 linggo sa araw na ito ay darating sa atin ang pinakahihintay natin na buwan na kung saan ito yung pangalawang buwan na sineselebrate ng mga Muslim. Ang tinutukoy natin mga kapatid ang buwan ng Dzulhijjah. Dahil alam natin sa pananampalatayang Islam, 2 lang ang pinahintulutan sa atin na tayo ay mag-celebrate. Unang-una, ang pagse-celebrate natin ng Eidul Fitr o pagwawakas ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pangalawa ay ang pagse-celebrate natin sa buwan ng Dzulhijjah. At ito yung isa sa pinakamahalaga sa isang mananampalataya na magkaroon siya ng selebrasyon sa buwan na ito. At hindi lang selebrasyon, hindi lang pagkakaroon ng kasiyahan, bagkus nararapat isang Muslim na samantalahin niya ang paggawa niya ng kabutihan dito sa mga buwan na ito. Bakit kinakailangan ng isang tao na samantalahin niya ang buwan na ito sa pagpaparami ng mabuting kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis na mula kay Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hazihil ayyam. Ang sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang ikang pinakamainam na mga araw kay Allah subhanahu wa ta'ala liban na lang sa mga araw na yan. Anong ibig sabihin? Pagdating sa paggawa ng kabutihan, wala nang higit sa mga araw na yan na paggawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni propeta Muhammad, ya'ni ayyam al-ashr. Ang ibig sabihin ay ang unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah. Ibig sabihin mga kapatid, wala nang hihigit sa mga araw na yan na kung saan kapag ang isang tao ay gumawa siya ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung mga araw na pinakamainam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamainam. Wala nang higit sa araw na yun. Kaya ito ang patunay mga kapatid na bilang isang Muslim, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, itong paparating na 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah, nararapat sa isang tao na paramihin niya ang kanyang mga amalus salih, ang kanyang mabubuting gawain na kinalulugdan niya Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat hindi mapapantayan ng mga ordinaryong araw ang gantimpala ng paggawa ng isang tao ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yan. Nung marinig ng mga sahaba, ang sabi ng mga sahaba, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, kahit yung pakikibaka, pagjijihad sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ba niya kayang pantayan yung gantimpala ng paggawa ng kabutihan sa 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah? Ang sagot ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal walal jihadu fi sabilillah. Kahit ang pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala o pagjijihad ay hindi niya kayang pantayan ang gantimpala ng mabuting gawain ng isang tao sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah. Subhanallah. Napakalaki ng kanyang reward mga kapatid. Alam naman natin sa pananampalatayang Islam, kapag ikaw ay namatay sa jihad, ay ikaw ay pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso, sapagkat isa yan sa pinakamataas na antas ng isang tao na namatay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali falam yarji' min zalika bi syai'in. Liban na lang sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakapantay sa gantimpala ng kabutihan na ginagawa ng isang tao sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah sa isang lalaki na siya ay lumabas, dala niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan, siya ay pumunta sa jihad at kahit isa dun sa dalawa ay wala nang nakabalik sa kanya. Anong ibig sabihin? Ito yung lalaki na voluntaryo niyang sinakripisyo ang kanyang sarili para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang ang kanyang sarili, bagkus pati ang kanyang kayamanan ay binuhos niya sa jihad at pagkatapos walang nakabalik sa kanya.
Shahid siya, nawala ang kanyang kayamanan. Yun lang ang makakapantay sa gantimpala ng mabuting ginagawa ng isang tao sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah. Subhanallah. Kaya kung ito ay pagmuni-munian natin mga kapatid, mahirap hanapin ang isang tao na kaya niyang isakripisyo ang kanyang sarili sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mas lalo na kasama pa ang kanyang kayamanan. Kung wala sa kanyang tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, mahirap hanapin ang ganitong katangian ng isang mananampalataya. Hindi lang ang kanyang sarili, ang kanyang ialay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, pati ang kanyang kayamanan. Bagkus marami sa mga tao na meron silang kakayahan, pero sila ay naging madamot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw nilang magjihad ng kanilang sarili, at lalong ayaw nilang mabawasan ang kanilang kayamanan para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao na sinasamantala nila ang paggawa ng kabutihan sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah, sila lamang ang tanging makakapantay sa gantimpala ng isang tao na sumabak sa usapin ng jihad, kasama ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, at ang kanyang kayamanan. Yun lang ang makakapantay sa gantimpala ng isang tao na gumagawa ng kabutihan o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah. Mga kapatid Islam, ano-ano nga ba ang mainam na gagawin ng isang tao na ito ay sinasabi natin na kabutihan o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah? Kabilang na rin dito, ang pinakamainam na gagawin ng isang tao ay ang pag-aayuno. Mag-ayuno ang isang tao. At kung kaya ng isang mananampalataya, pagpasok pa lang ng unang araw sa buwan ng Dzulhijjah, ay pag-ayunuan mo hanggang sa 9. Dahil ang Eidul Adha, ang pagsasagaw natin ng pagdarasal, ito ay gaganapin sa 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah. Kaya kung kaya ng isang tao, at marahil kaya ng isang tao kung kanyang kakayanin, mas mainam na yung 9 na araw ang kanyang pag-aayunuan dito sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah. Ngayon, kung dumating sa punto ng isang tao ay hindi niya kaya mag-alay ng 9 na araw, na voluntaryong pag-aayuno, kahit yung 9 lang na araw ang wag mong kalimutan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil yung isang araw na pag-aayuno mo, yung 9 na araw sa buwan ng Dzulhijjah ay buburahin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nakalipas na kasalanan ng isang tao at ang kanyang magiging kasalanan. Katumbas ng isang araw. Kaya how much more ang isang tao na 9 na araw siya nag-aayuno dito sa buwan ng Dzulhijjah. Kabilang yun sa pinakamagandang gagawin ng isang tao dito sa buwan ng Dzulhijjah. At binanggit din ng mga scholar natin ay ang pag-alay ng tinatawag na kurban o udhiyah. Para sa mga tao na may kakayahan ay mas mainam sa kanila na sila ay magsagawa ng udhiyah o di kaya kurban. Ito yung mga mainam na gagawin ng isang tao dito sa buwan ng Dzulhijjah. At bukod dun mga kapatid, hindi lang limited sa pag-fasting, pagsasagawa ng udhiyah, kundi lahat ng mabuting gawain sa pananampalatayang Islam, it is rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. May gantimpala lahat ng ginagawa natin. Pagbabasa ng Quran, pagiging mabuti natin sa ating kapwa, pagiging mapagmahal natin sa ating mga magulang, paggawa ng kabutihan, pagbawal ng kasamaan, lahat ng mabuting gawain natin na ito ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, it is rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala dito sa unang 10 araw sa buwan ng Dzulhijjah. Kaya marapat sa isang mananampalataya na itong buwan na ito mga kapatid ay samantalahin natin sa paggawa natin ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang mga araw na yan na kapag tayo ay gumawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala nang hihigit sa mga araw na yan na kung saan kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.